ka ba, Chan? Yes, yo! Here we go again. It's another day. It's Choose Date with me, Gandang Kara. Nag-iisang chicks ng radyo, pero sobrang puti na mukha ko, no? Yung totoo. Bakit ganito kaputi ang mukha ko? Yan, nasobrahan ako ng powder. Ayan. Anyways, para makita niyo yung pagmumukha ko, punta na po kayo sa Facebook ng Energy FM 106.7 and please like and share this live video. Okay? Hello everybody. Hello po sa inyong lahat. Welcome back pa rin. Sa mga hindi pa po nakakaalam na bumalik na ako, here I am, alive and kicking. Yes. And kicking talaga, no? Importante yan. Dapat sa pagbabalik mo, masaya ka. Hindi pwedeng matagal kang nawala tapos malungkot ka pa din. Ibig sabihin walang nangyari sa lahat ng ginawa mo, sa lahat ng pagre-reminisce mo, pagre-reflect mo, sa lahat ng hinahanap mong peace. Walay ganon. Kaya dapat meron. Huwag ka nang bumalik sa nakaraan kasi it's 2024 na. As I've said earlier, kailangan nga nating mag-move forward at ang dapat na nilulook back lang natin ay yung mga bagay na will make us humble. Kagaya ng mga pinaghirapan natin before o yung mga taong tumulong sa atin. Yan, yung mga kasama natin sa hirap. 'Di ba? At sa ginhawa, lahat. Kailangan ilulook back mo yun at pasasalamatan mo. And napaka-importante pa rin ng gratitude this 2024. Yes. Oo, halos lahat na nakikita ko sa Facebook yung issue ng ng singsing. Naliloka ako, 'di ba? Puro kayo singsing. Ako nga may singsing ako, fake lang eh. Alam niyo, bawat bansa pinupuntahan ko, nagbibili ako ng mga singseng. Hindi naman totoo. Sabi ko, bili lang ako ng totoo kasi lahat na lang nangingitim sa kamay ko. Pero masaya lang kasi ako sa itsura. Ako naman hindi kasi ako mahilig sa sa itsura lang ako nagbe-base. Kapag natuwa ako, okay na yon. Ganun lang kasimple. Pero speaking kasi of singseng, natuwa naman ako kahapon na feature yung carjack sa sa Real Talk Darbs na topic ng singseng. Taray naman, akala yata nila totoong engagement yung video. Hindi nila alam na prank lang. Ay naka, talaga naman. Ito, bumati muna tayo lahat ng mga kakapasok lang dito sa ating live. Kumusta po kayong lahat? Sana ay masaya po kayo, masaya ang puso ninyo at masaya ang utak ninyo at masaya ang bulsa ninyo. Dapat kasama yan sa mga wini-wish nating sumaya, yung bulsa, di ba? Bawi-bawi tayo ngayong January. Talagang bakbakan sa trabaho, di ba? Bakbakan mo na yan. Kailangan sobrang sipag mo, di ba? Hello po sa lahat ng mga nanonood ngayon live. Hello, kumusta kayong lahat? At sa mga hindi naman nanonood, this is your chance para manood. I-share mo na ang live na to. Share it to your family, to your friends, to your loved ones. Sa lahat naman nakikinig na nasa biyahe sa mga oras na ito, ingat po kayo sa biyahe. Ay, namiss ko yung Pilipinas, yung sakto lang yung weather. Totoo. Kasi ang hirap gumalaw kapag sobrang lamig. Tapos parang feeling mo yung ilong mo, parang punong-puno ng bulak, ganon. Ganon siya. Tapos parang tumutusok sa mukha yung sakit. Di ba sasakit yung ulo mo kapag super lamig? Kasi naman, nung winter naman kasi sa Japan talagang nagni-negative 3, nakakaloka, di ba? Ang hirap naman talagang labanan. Minsan kahit 6 na yung patong ko ng damit, wala pa din. Lalo na kapag yung ilong mo naka-direct sa hangin, yung hangin pumapasok sa ilong mo no? Tsaka doon ko na-experience na hindi maligo ng 1 linggo. Wow! Sabihin niyo ng dugyot kung dugyot, pero hindi naman po ako, mabaho. Yung buhok ko lang nag-o-oil, di ba? Kasi ganun yung pag di ka naliligo, kasi sobrang lamig. Kaya doon ko naranasan na hindi magliligo. Oo. Pero naghuhugas naman ako ng katawan. Grabe naman kayo. Yung mga yung mga importanteng dapat hugasan sa katawan, ginagawa ko naman yun. Diba? Ayun. Anyways, may vlog ako in-upload last night. Sorry kung natagalan dahil may pinuntahan pa ako. Sobrang traffic kahapon. Grabe. Ayun lang hindi nakakamiss sa Pinas, no? Yung grabe ang lala ng traffic hanggang ngayon. Hindi na magbabago kahit mag-New Year's resolution ka na sana magbago. Wala ng traffic yung 2024. Wala! Walang pag-asa. Wow! So wag mo na i-wish yan, di ba? Ganun talaga. Wala tayong magagawa sa mga bagay na hindi mo na mababago. Ganon. So yung panoorin niyo po yung vlog ko sa Disneyland, nasa YouTube channel ko na yan. Okay, hanapin niyo lang sa YouTube, Gandang Kara. Mamaya mag-i-edit ulit ako para may upload ako. Everyday upload na yan, ha? Abangan niyo lahat ng, ang dami kasi naming nangyari sa ang dami nangyari sa
trip ko. Actually, minsan may mga araw na parang hindi na ako nakakapag-vlog kasi sabi ko parang lahat na na-showcase ko. Syempre, minsan may mga time na gusto mo lang humilata, gusto mo lang magmuni-muni, gusto mo lang mag-road trip. Yung ganun ba, may moment talaga sa atin na gusto natin i-private lang. So, madami din naman yung upload ko pero meron din naman mga portion na na relax lang ako sa kama, kain lang ako ng kain. Namimiss ko yung yung buong araw, parang wala ka na ibang choice kundi kumain kasi yung lamesa, lagpas-lagpas hanggang upuan yung pagkain, overflowing. Kaya super blessed and thank you. Syempre gusto ko ring i-shoutout yung mga tita ko sa Japan na talagang gumastos, nag-accommodate, nagbili ng mga pagkain, nag-tour sa amin na 3 sasakyan kami. Imagine niyo yun? Ang dami namin. Oo, hi kay Auntie Maribel and Auntie Marjoy, salamat. And sa mga pinsan ko, ayan, kay Erica, kay Maymay, sa mga anak nila, kay Ezra, lahat. Sa mga asa-asawa nila, kay EG Boys, kay 30, sa lahat na hindi ko nabanggit, pasensya na. Oo, kay Alisa Kayat-Yat. O, diba? Nag-shoutout na rin lang ako na ibang tao. Diba? Shoutout ko na yung family ko. Yan. So, hello po sa inyong lahat dyan. Kung hindi ko man nabanggit, maraming salamat po sa inyo. Alam nyo, mahina kasi ako sa pangalan. So, lahat ng mga na-meet namin dyan, napuntahan namin lugar, tsaka tumulong sa amin. Maraming salamat po. Ayan, from the bottom of my heart, I am so happy. Sabi nga ni David, na-experience natin ang dream family. Oh, yun talaga yung na-experience ko, yung dream family na talagang, alam niyo, walang inggitan, supportive, walang sumbatan, walang bilangan. Alam niyo yung buong puso, yung pagmamahal. Kaya hindi kailangan na magkakasama kayo everyday. Diba? Hindi mo doon nasusukat yun kung sino yung kasama mo everyday. Masusukat mo yon sa genuine love na ibibigay sa inyo. Kahit gaano pa kalayo yan, kahit nasa ang sulok ng mundo, yung mga mahal nyo sa buhay o pamilya nyo, basta totoo yung nasa puso. Hindi man kayo mag-usap, andyan lang yan. Hindi yan magbabago, never ever yung magbabago. Pag nagbago yan, ibig sabihin na hindi totoo ang nararamdaman para sa yung pagmamahal. Kaya sa lahat ng families dyan, sana nag-enjoy po kayo ngayong December. Diba? Ganun. Oo. Sumunod kayo ng mga vlogs ko, ha? But anyways, eto na nga. Hi, speaking of family, eto medyo mabigat yung kwento natin for today. Pero simulan na po natin ang ating story. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Bilang isang ina, napaka-importante sa atin ang welfare ng anak natin. Kapag nasasaktan sila, nasasaktan din tayo. Ang future nila, laging nasa isip natin. Minsan nga, mas iniisip pa natin sila kaysa sa mga sarili natin. Hindi na importante yung ikaw, basta ang mahalaga yung anak mo. Ganon magmahal ang isang ina. Malalim at totoo. Ito ang story ni Nora, 46 years old na isang mananahe. Ang asawa naman niya ay dating truck driver. Hindi sila pinalad sa buhay. Hindi sila nagkaroon ng maaluwang buhay. 6 years ago na aksidente ang kanyang asawa at doon niya nalaman na buntis pala siya sa asawa niya. At nung nagkaanak na sila, nagulat siya na ang naging anak nila ay isang special child. Kaisa-isang anak. Ngayon na 6 years old na yung anak niya ay nahihirapan na siyang magpalaki dahil hindi rin niya kaya yung kinikita niya bilang isang mananahe. Maraming iniinom na gamot at may sakit din sa puso. Malabo din ang mata. Dahil bilang special child, marami siyang nakuhang sakit. At si Nora ay matanda na rin ngayon. Kaya naiisip niya na paano ang anak ko pag nawala ako. Saan ko siya iiwan? May magmamahal kaya sa kanya? Ano kaya ang magiging future niya?
Ano nga ba ang dapat gawin ni Nora? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Magandang araw po, DJ Kara. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nora. 46 years old at isa po akong mananahi. Ang asawa ko naman po ay dating isang truck driver. DJ Kara, matagal na po kami nagpaplano ng asawa ko na magkaanak. Pero 6 years ago po, naaksidente siya. At nung taon na din yon, dun ko nalaman na buntis po pala ako. Nagkaanak po kami ng special child. At aminado po ako na sobrang hirap magkaroon ng anak na special child, pero sobrang masaya po ako. Siya na lang din kasi ang iniwan sa akin ng asawa ko na makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Ngayon po 6 years old na ang anak ko at nahihirapan na po akong magpalaki. Hindi naman po kasi sapat ang kinikita ko. Ang dami rin po kasing gamot na iniinom ng anak ko. May sakit po siya sa puso at malabo rin po ang mata niya. Lahat po ng sakit ay nakuha niya dahil nga po special child siya. 2 na lang po kami sa buhay, DJ Kara. Iniisip ko kung paano na yung anak ko kapag namatay ako. Matanda na rin po kasi ako. Madalas ko pong sisihin ang sarili ko dahil isinilang ko siya sa mundong to. At naisip ko po na may iwan ko siyang mag-isa. Nangarap lang po kami ng mag-asawa na magkaroon ng anak, DJ Kara. Pero hindi po namin inaasahan na magiging special child siya. Huwag po sanang mapagkamalian dahil mahal na mahal ko po ang anak ko. Ayoko lang na makita siyang mag-isa kapag nawala na ako. Hindi ko rin po kasi alam kung anong mangyayari sa anak ko, kung saan at kanino ko siya may iwan, at paano ko siya maalagaan at maiingatan. Alam ko pong darating ang panahon na may iwan ko yung anak ko, DJ Kara, pero sana po mapunta siya sa tao nga alagaan siya at mamahalin ng tama. Alam ko rin pong walang kapantay ang pagmamahal ko sa kanya bilang ina niya. Mahal na mahal ko po ang anak ko, DJ Kara. Sana pag naiintindihan niya na ang bagay-bagay, mapakinggan niya ang kwento na to at malaman niya na sobrang masaya ako na naging anak ko siya. Sad naman nun, Ate Nora. Pero bilang isang ina, talagang yan ang mararamdaman mo no? Paano yung anak ko pag nawala ako? At ang mga aminin natin ng mga nanay, advance yan mag-isip, diba? Lagi nalang sinasabi yan, paano ako pag nawala ako? Paano ka? Paano to? So baka may mga isasuggest kayo kay Ate Nora or ano ba ang masasabi nyo sa kaniyang life story na meron siyang anak na isang special child. Baka din merong mga nakaka-relate dyan sa inyo. Paano nyo nga ba na-overcome ang ganitong klaseng problema? Comment down kung anong masasabi nyo sa story ni Ate Nora. Sa ating fan page, hanapin mo lang po Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. Sabi dito, sa totoo lang, mahirap po ang kalagayan mo. Kasi ikaw lang mag-isa ang nagpapalaki sa anak mo. Walang ina ang naghangad ng masama sa anak. Lahat kayang gawin at isacrifice. Laban ka lang, Nora. Kayanin mo. Kahit mahirap, with grace and help ng ating poong may kapal, pray ka lang palagi. Sabi naman to ni Rhea. Yan talaga ang mahirap kapag special ang anak mo. Huwag kang mangamba at magdasal ka sa Diyos. Humingi ka ng tulong sa DSWD at planuhin na agad ngayon pa lang para may time ka pa para sa kanyang future. Humingi sa tamang ahensya ng government. God bless. Ayan. Eto, dapat sundin mo to, Ate Nora. Sabi to ni Ate Arlene. Magdasal ka para sa anak mo. Bilang isang ina, tanggap lahat kung ano ang anak mo. Tibayan mo loob mo. Habang buhay pa ang anak mo, ibigay mo lahat about sa makakaya mo. Dasal ka lang at walang imposible sa Panginoon. Sabi naman ni Ate Vilma. Your special child is still a blessing. You still have your family or relatives. I'm sure they are willing to help you. And don't be afraid to ask for help. It's not easy, but with a lot of people around you, everything's gonna be okay. Sabi naman ni Ate Patricia, Nanay, huwag ka mag-isip ng hindi pa man nangyayari.
Di yan makakatulong sa pang-araw-araw niyong pamumuhay. Maging positive po lagi, nanay. Hindi ka pwedeng panghinaan. Sabi naman ni Ate Jonah. Ayan. Ate, habang malakas ka pa, ibigay mo lahat ng makakaya mo at dasal. God is good. Sabi ni Ate Melody. Nakakalungkot po ang sitwasyon ni Ate Nora. Magpakatatag ka para sa anak mo. Blessing yan sa'yo. Sabi naman ni Sheila. Ayan. For sure, maraming nanay ang nakaka-relate dito sa ganitong klaseng pagmamahal sa anak, no? Yung iniisip na yung welfare ng kanilang anak bago sila. O ito, basa pa tayo ng ibang comments. Take one day at a time. Kaya mo yan. Mothers are super moms. O, sabi ni Jensen. Sabi pa dito, Ate Nora, pray ka lang para sa anak mo. Sabi naman ni Nerissa. Punta ka sa government agency na makakatulong sa special child mo. Ngayon pa lang hanap ka na po na makakatulong sa inyo. Sabi ni Nola. Ayan. Totoo yan. Seek help. Yan ang napaka-importante sa lahat, yung hihingi tayo ng tulong. 'Di ba? At alam naman natin na kapag isa kang ina, wala kang pride. Gagawin mo lahat. Yung tipong mangungutang ka nga kahit sa mga hindi mo inuutang tao, basta maibigay lang at ma-provide sa anak mo, 'di ba? Yung tipong minsan hindi mo na kayang pag-aralin yung anak mo, pero lalaban at lalaban ka. Gagawa ka ng paraan, maglo-loan ka, manghihiram ka, magra-racket ka. Minsan sa isang araw ang dahil mong trabaho kasi ipoprovide mo yon para sa anak mo. At yan ang totoong pagmamahal at hindi mapapantayan. Kaya sa mga anak din out there, hindi nyo man nakikita yan, pero i-appreciate nyo ang mga magulang ninyo. Kasi hindi mo laging makakasama ang magulang mo eh. Hindi laging kayo together. At ang buhay napakaiksi lang. Minsan katabi mo ngayon, bukas hindi mo nakatabi ang magulang mo. Kaya iparamdam nyo sa kanila. I-prioritize nyo sila, ika nga. Huwag nyong unahin yung mga bagay na hindi importante. Huwag nyong unahin yung kaibigan ninyo. Huwag nyong unahin yung trabaho ninyo, career ninyo. Though importante yan ha. Pero dapat mas priority natin ang pagmamahal sa mga magulang natin. Kung kaya natin magmahal ng kaibigan, kung kaya natin magmahal ng mga boss, mga katrabaho, dapat mong mahalin ang magulang mo. Kasi wala kang trabaho ngayon, hindi ka nakakapaglakad ngayon, hindi ka kumakain, hindi ka humihinga. Kung hindi dahil sa magulang mo na nagbigay sa'yo ng buhay. At hindi ka successful ngayon, kung hindi rin dahil sa kanila. Hindi mo mararating yan kung hindi ka nabuhay sa mundo. Tandaan nyo rin yan. But anyways, itong story ni Ate Nora, how I wish maging okay ang lahat. Minsan iniisip natin na sana wala na lang sakit yung anak ko, sana hindi na lang special. Sana ganun na lang, sana kagaya na lang ng iba. Bakit ako pa? There are so many questions na minsan hindi natin masasagot. Kasi life is really unfair. Walang perfect, lalo na nagkalat ang imperfection sa mundo. May mga bagay na hindi sinasadya at kapag nandyan na, kailangan mo na lang tanggapin, wala ka nang magagawa. You have to embrace it and you have to live with it. You have to live with the pain. Pero habang ginagawa mo yon, kahit may pain, ibig sabihin, marirealize mo na ang wonderful mong nanay, Nora. Kasi kaya mo pala ang ganyan kalalim na sakit. Kaya mo palang i-overcome na mag-aalaga ka ng isang batang espesyal. Diba? At hindi mo namamalayan sa bawat araw nalalagpas mo yun. At nasusurvive mo yun kahit mananahi ka, diba? Kahit mo sinasabi mo na hindi enough yung pera mo, pero nasusurvive mo. Alam mo kung bakit? Because God provides. Hindi natutulog ang Diyos. May awa siya. Lalo na kapag lumalapit tayo sa Kanya. Lalong-lalo na kapag ganun, kapag malapit tayo at humihingi ng tulong. Pero, eto na nga, tama ka. Alam mo, I salute you na naiisip mo na yan sa ngayon. Huwag ka lang masyado mag-overthink na araw-araw, doon na lang umiikot ang buhay mo kasi hindi mo din ma-enjoy ang buhay. Andiyan na nga eh. Meron ka na nga kaakibat na sakit at bigat na nararanasan everyday pag dinagdagan mo pa ng pagiging overthinker mo. Sasakit ang puso mo, ate. Mahihirapan ka, hindi ka makakatulog, stress ka. So might as well, andyan na yan, embrace it and utak na lang ang gamitin natin. Paano mo nga ba ma-overcome? Well, wala ka bang kapatid?
Wala ka bang ibang malayong kamag-anak? Wala ka bang matalik na kaibigan? Kasi yon, pwede mong gawin yon. Pwede mong ibilin sa kanila. Kung wala talaga at all, alam ko may mga organizations naman. In some cases, there are community organizations and government programs that offer assistance and resources. Kaya yun ang alamin mo. Doon ka mag-focus rather than nagpo-focus ka sa feelings mo, sa takot mo. Dapat ma-overcome mo yan. Kasi kapag na-overcome mo yan, mas makakakilos ka. Mas makakapag-isip ka ng tama. Diba? Kung wala talaga, yan, lumapit ka sa mga organizations, magpatulong ka. Ngayon, madaling humingi ng tulong kasi there is social media. Pwede ka mag-post. Baka may makatulong sa'yo. Sa mga kaibigan mo, magtanong-tanong ka hanggang sa malaman mo. Sa internet, pwede ka rin mag-search. Maraming options ngayon. So, dun ka mag-focus. Diba? And ngayon, sana kahit paano makapag-ipon-ipon ka ng konti or makapagtayo ka ng negosyo para kung sino man yung i-assign mo mag-handle nun, gagamitin sana sa anak mo. At alam mo, ang pinaka-importante sa lahat, naniniwala ba kayo sa miracle? Alam ko nowadays na wala ng mga miracle. Pero kapalit ng mga miracles, yung pagmamahal sa atin na nasa itaas na minsan hindi lang natin nakikita pero ayun na pala yun. Halimbawa ngayon wala tayong bigas, tas kinabukasan may nagdala sa'yo ng tsampurado. Hindi man bigas yung nakuha mo pero luto pa, tsampurado pa. Hindi man ngayong araw na to pero kinabukasan may nagbigay. Ibig sabihin lang noon, may mga bagay na minsan hindi natin alam na yun na pala yung sagot, yun na pala yung tulong. Diba? Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa. Life is unpredictable but God guides us. Diba? Life is unfair but God cares. Sometimes nga lang, hindi natin nararamdaman yon. Sometimes it might look different than what we have in mind. Pero as long as nagdadasal ka, as long as humihingi ka ng tulong, hindi salbahe yan, Diyos. Nakikita niya yan. Nararamdaman niya yan. Kasi God is love, diba? Yun ang lagi mong tandaan, Ate Nora. Life is hard, but God provides. Sincerely, Kara.